Kakarating ko lang ng ospital, at patungo na sa aking opisina nang biglang maraming bumabati sa akin na hindi ko maintindihan. Dr. Marvin, napalingon ako at nakita ko si Dr. Hernandez na papalapit sa akin. Congratulations Dr. Marvin, hindi ko alam na ikakasal ka na pala. Nangunot ang noo ko sa pagtataka, paanong ikakasal hindi pa nga ako nakakapag-propose ng maayos kay Maybelline, saka wala pa ako pinagsasabihan tungkol doon. Wait Dr. Hernandez, I don't know what are you talking about, saan nanggaling yang balita na yan? You mean hindi mo pa alam? Natawa siya ng bahagya. Nagulat nga ako noong nalaman kong kay Dr. Trixie ka ikakasal, at hindi dun sa pinakilala mong girlfriend mo sa Cebu. Nagpanteng ang tenga ko sa narinig mula kay Dr. Hernandez, sinong may sabing ikakasal ako kay Dr. Trixie. Bigla ko na lang iniwan si Doc Hernandez, at mabilis na naglakad, tinatawag niya pa ako, pero hindi ko na ito nilingon pa. Pagdating ko mismo sa third floor, ay pumunta kaagad ako sa nurse station, at naabutan ko doon si Nurse Yvette. Nurse Yvette, nandito na ba si Dr. Trixie? Galit kong wika sa kanya na ikinapitlag niya. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko sa galit, dahil masyado na ang ginagawa ni Trixie, na parabang pagmamay-ari na niya ako. Yes Doc Marvin nasa, hindi ko na pinatapos pa ang sasabihin niya, muli akong napasigaw sa galit, na kahit ang ibang doktor at pasyente na dumadaan doon ay napapatingin sa akin. Sabihin mo sa kanya pumunta sa office ko ngayon din. Hindi mamaya o bukas. I need her to come to my office right now. Sabay talikod ko pagkasabi ko kay Nurse Yvette noon. Pabagsak akong umupo sa aking swivel chair, at hinilot-hilot ang aking sentido. Paano kung malaman na naman ni Maybelline ang balitang hindi na naman totoo? Alam ko ang ama ko na naman ang may pukana nito. Gagawin niya ang gusto niya, kahit palabag sa kalooban ko. Ilang minuto pa ay dumating na si Dr. Trixie, nakatayo lang siya sa aking harapan, at ang dalawang kamay ay nasa bulsa ng kanyang suot na coat. Alam ko na kung bakit mo ako pinatawag, panimula niya na wala man lang emosyon ang mukha. Why did you do that? Mahinahon kong sabi na nagpipigil lang ng aking galit. Sinunod ko lang ang utos ng daddy mo. So sinunod mo naman. Napatawa ako ng mahina sa kanyang tinuran. Wala kang pinagkaiba sa tatay ko, you can do whatever you want, kahit na may nasasaktan kang tao. Wala kayong pakialam. Ginawa ko yun dahil mahal kita. Tumayo ako sa aking pagkakaupo, dahil sa kanyang sinabi. Mahal. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng sinasabi mong mahal? Marvin, please give me a chance, maluha-luha niyang wika, at matamon ko siyang tinitigan. Trixie, ang pagmamahal hindi yan nililamos, kundi kusang nararamdaman yan, alam mo noong una pa lang kung sino talaga ang mahal ko. Nakita ko na biglang nag-iba ang kanyang mukha, na kanina ay walang emosyon at nagsusumamo, pero ngayon galit ang nakikita ko sa kanyang mga mata. Sige Marvin, mukhang hindi ka naman madadala sa mga pakiusap ko, hindi dapat ikaw ang kinausap ko tungkol dito. Pagkasabi niyang yun ay tuluyan na siyang lumabas ng opisina ko. Nagpakawala naman ako ng malakas ng buntong hininga. Narinig ko ang pagtunog ng aking cellphone, at kinuha ko ito sa bulsa ng aking pantalon, napangiti ako kung sino ang tumatawag. Hi Mom! Masayang bati ko para maitago ang inis na kanina'y nararamdaman ko. Hi Iho, kumusta? I'm okay Mom. Siya nga pala Iho, uuwi ako dyan next week, ipakilala mo na sakin ang girlfriend mo ah. Masayang saad ng aking ina, ang galit na kanina'y nararamdaman ko, biglang nawala nang maalala ko si Maybelline. Sure Mom. Sabihin mo kung kailan ang uwi mo para masando ka namin. Okay Iho, masayang masaya ako kasi siya ang rason kung bakit ka masaya ngayon. Napangiti naman ako sa sinabi ng aking ina, totoong si Maybelline ang rason kung bakit araw-araw akong napapangiti, mamamatay siguro ako kapag nawala pa siya sakin. Hindi ko makakaya. Yes Mom, you're right. You take care, okay? Yes anak, I will, at alagaan mo siyang maigi ha. Bigyan niyo na kaagad ako ng apo, para naman manatili na ako dyan sa Pilipinas. Masayang biro niya, kahit ako gusto ko na ring magkaanak kami ni Maybelline, pero maghihintay ako kung kailan kami biyayaan ng anak. Don't worry ma, tinataniman ko na. Ganting biro ko naman sa kanya na ikinatawa niya. O siya Iho, see you next week, okay?
Bye and I miss you. I miss you too, Mom. Binaba ko na ang tawag, at napangiti ako sa sinabi ni Mommy na gusto na niyang magkaapo. Maybelline POV. Nakahiga ako ngayon dito sa aking kama, at nakatingin lang sa kisame, dahil hanggang ngayon ay iniisip ko pa rin ang nangyayari sa kumpanya. Paanong nangyari na marami ang nag-back out? Hindi naman naging pabaya si Kuya sa kanyang trabaho, buong buhay niya sa trabaho at sa akin lang niya ginugugol ang oras niya. Sa gitna ng aking pag-iisip, ay pumasok naman sa aking kwarto si Leonard, at kita ko sa kanya ang matamis na ngiti. Napataas naman ang aking kilay, at napabangon sa pagkakahiga. Bakit ganyan ka makangiti? Siguro nakakita ka na naman ng bagong fafamuno. Biro ko sa kanya at tumayo sa aking harapan. Oo box, may nakita talaga akong fafa, at ang yummy Diyos ko. Tili nito at pinatirek pa ang kanyang mga mata. Tawa naman ako ng tawa sa kanyang itsura. Nasa baba si Fafa Bowles. Sino naman? May bisita tayo. Tak ang tanong ko. Bisita mo Marcelina? Napahilig naman ang ulo ko sa pag-iisip, kung sino ang bisita ko. Ayaw mo, di akin na lang si Fafa Marvin mo. Nanlaki naman ang aking mata, at tumalon bigla ang puso ko nang malamang nasa baba si Marvin. Tumayo akong bigla sa kama, at tinignan ang mukha ko sa salamin, bago lumabas ng kwarto. Dali-dali akong bumaba at tinungo ang salas. Nakita ko siyang nakaupo at kausap si Kuya, nang nakita niya akong papalapit ay saka lamang siya tumayo, sinunggaban ko kaagad siya ng mahigpit na yakap, at sinubsob ang aking mukha sa kanyang dibdib. Ang sarap sa pakiramdam ang yakapin siya, hinahanap-hanap ko talaga ang mga yakap niya, at lalong-lalo na ang kanyang amoy. Hindi ko naman napansin na nasa tabi lang pala namin si Kuya, kung hindi pa ito tumikim. Baby girl, wag mong sabihing namimiss mo si Doc Marvin, samantalang magkasama naman kayo kahapon. Nakangising biro ni Kuya, at kumalas naman ako ng pagkakayakap kay Doc Marvin. You're being clingy babe, bulong niya sakin. Masyado na yata ako nagiging clingy sa kanya, mukhang ayaw niya yata ng ganon. Napansin naman niya ang pananahimik ko. Babe, are you okay? Tanong niya nang makaupo na kami sa sofa, at nakahawak sa aking bewang. Katapat naman namin si Kuya. Oo, okay lang, lumayo naman ako ng konti sa kanya, na ikinataka niya. Why? May problema ba? Galit ka ba sakin? Hindi, tipid kong sagot. Napansin ko naman ang pagngiti ni Kuya, at pinapanood lang kaming dalawa. Bakit lumalayo ka? Sinaman ko lang siya ng tingin, at pakiramdam ko na para akong maluluha. Nataranta naman siyang bigla nang makita ang itsura ko. Hey babe, what's wrong? Lumapit naman siya sakin, at hinapit ang aking bewang at niyakap ako. May masakit ba sayo? Umiling lang ako habang yakap niya. Ganyan talaga siya Marvin kapag may PMS, nangingiting saad naman ni Kuya. O siya, maiwan ko muna kayo, baka ako naman ang bagahan ni Maybelline ng apoy, natatawang iniwan naman kami ni Kuya sa salas. Okay ka na? May pag-aalalang wika sakin ni Doc Marvin. Bakit parang ayaw mo na nagiging clingy ako sayo, ayaw mo na bang niyayakap kita? Ayaw mo na siguro sakin. Nagsasawa ka na ba sa akin? No babe, hindi ganun, kahit kailan hindi ako magsasawa sayo, okay? Naninibago lang kasi ako sayo, dahil ako yung madalas yumayakap sayo, tapos nahihiya ka pa nga kapag nagiging ganun ako sayo. Napapansin ko rin sa sarili ko na parang may kakaiba sakin, na hindi naman ako ganoon dati. Gusto ko palaging niyayakap si Doc Marvin, at lalong-lalo na gustong-gusto ko siyang palaging inaamoy. Ayaw mo? Syempre gusto ko, hinalikan niya ang aking noo at ngumiti. May dala ako sa iyong pagkain, tiningnan ko naman ang nakapatong sa center table. Natuwa naman ako dahil noong isang araw pa ako nag-crave ng Jollibee. Kumuha kaagad ako ng isang Chicken Joy at burger, feeling ko gutom na gutom ako, kahit nakakakain lang namin ng hapunan. My God Marcelina, kumakain ka na naman. Gulat na tura ni Leonard, nang makita kami ni Marvin at ako'y panay lang ang kain. Nakakunot naman akong tinitigan ni Doc Marvin na parang may gustong itanong. What? Tanong ko kay Dr. Marvin, nang mapansin kong kakaiba ang tingin niya sakin. Umiling lang siya at pinisil ang pisngi ko. Ang cute mong kumain. Nako box, baka masira ang figure mo niyan, sige ka. Pananakot ni Leonard at inirapan ko lang siya.
Natawa lang si Dr. Marvin, at aliw na aliw akong panoorin habang kumakain. Maya-maya ay nagpaalam na rin siyang uuwi na, ayoko pa sana siyang pauwiin, pero hindi ko na lang pinahalata sa kanya. Hinatid ko muna siya sa may gate, at bago siya pumasok sa kanyang sasakyan, ay niyakap muna niya ako ng ilang minuto, at mabilis na hinagkan sa labi. Hinintay ko muna siyang makaalis, bago ako pumasok sa loob. Papasok na sana ako nang biglang tumunog ang cellphone ko, kinuha ko ito mula sa bulsa ng aking short, nagtaka ako dahil unregistered number ang nakalagay doon, pero sinagot ko pa rin ito baka importante. Hello, sagot ko sa kabilang linya. Is this Miss Brillantes? Boses ng may edad na lalaki na ikinitok ako, at kung bakit ako nito kilala. Yes, me I know who's on the line please. Ilang segundo siyang natigilan bago sumagot. I'm Marvin father, bigla naman ako nabalutan ng kaba, pagkasabi niyang tatay siya ni Marvin, feeling ko may kakaiba sa kanya, dahil sa tono pa lang ng pananalita niya, ay alam mo nang may ibig sabihin. Pinanatili ko pa rin ang pagiging kalmado ko. Paano niyo po nalaman ang number ko? I have my way, walang imposible pagdating sakin, makahulog ang wika nito, na hindi ko na lamang pinagtuunan ng pansin. Ano pong kailangan niyo? Please meet me tomorrow morning at the Martini Restaurant, and don't tell it to Marvin, may diin niyang sabi sakin. Okay po sir, good, katatapos lang namin mag-usap, ngunit hindi pa rin maalis sa isip ko ang mga sinabi ng ama ni Dr. Marvin. Ano naman kaya ang kailangan niya sakin? Bakit hindi pwedeng malaman ni Marvin? Mga tanong na gumugulo sa aking isipan. Naglalakad ako galing sa ER nang mamataan ko si Wallace na may kausap na babae sa di kalayuan, mukhang bata pa ito. Hinagod ko naman ito ng tingin, suot nito ay simpleng white t-shirt lang ito, at naka-faded jeans at black rubber shoes. Meron din siyang maliit na backpack, at mukhang kagagaling lang sa school. Simpleng ngumiti ang babae, bago ito tuluyang lumakad palayo, kita ko naman kay Wallace ang pag-iling nito, at pilit na ngumiti habang nakatingin sa papalayong babae, na kanina ay kausap niya. Nilapitan ko siya nang hindi niya namamalayan, na siyang kinagulat niya. Who's that pretty lady? Wika ko habang nakatingin sa babaeng kaninang tinitignan niya. She's just a college student, wika niya habang tinatahak namin papunta sa kanyang opisina. And then, napahinto siyang bigla sa aming paglalakad at hinarap ako. And then what? I mean what is the relationship between you two? Tumawa naman siya ng mahina. There's nothing between us okay. Saka siya muling nagpatuloy sa paglalakad. Nasa opisina na niya kami, at naupo sa kanyang mahabang sofa, hindi ko pa rin inaalis sa kanya ang makahulugan kong titig. What marvel? Inis niyang sabi sakin na ikinatawa ko, umirap naman siya sakin. Mukhang nawala yata yung kaluluwa ni Wallace Saan na napunta? Stop that Marvin, yan ba ang epekto ng namaligno? Ibang Marvin na yata ang kaharap ko ngayon, sumandal siya sa sofa, at pinag-ekis ang kanyang mga braso. Because lean is my happiness. Wow, parang mas sanay ako sa pagiging masungit mo, kaysa sa pagiging madaldal mo, sabay naman kaming natawa sa kanyang sinabi. Hindi rin ako makapaniwala na magiging ganito ako kasaya. Bigla ko namang naalala ang kumakalat na balita dito, na ikakasal ako kay Trixie. Bro, natahimik ka. Naisip ko yung pinagkalat ni Trixie na magpapakasal kami, isinandal ko naman ang likod ko sa sofa at pumikit. Oo nga pala bro, paano pala kung biglang malaman yan ni Maybelline? Paano mo yan maipapaliwanag? Sasabihin mo na si Tito Cedric ang may pagkona niyan. Napamulat ako at hinarap si Wallace. I need to propose to her bago pa mahuli ang lahat. How? Babuelo muna ako, hindi dapat malaman ni Dad or ni Trixie ang balak ko at isa pa, tinitigan ko muna si Wallace ng seryoso, at saka muling nagsalita. Sasabihin ko na sa kanya na siya si Lynn, yung matagal ko nang hinahanap, yung first love ko, napao naman si Wallace at gulat sa aking sinabi. Well good luck bro. Masaya ako para sayo, dahil nagbunga ang paghihintay mo. Ikaw kailan ka naman mangseseryoso? Biglang tanong ko na ikinilang niya. Ewan ko nag-e-enjoy pa ako sa buhay ko ngayon. Hanggang ngayon pa rin ba hindi ka pa nakaka-move on kay Arian? Matagal na ako naka-move on sa kanya, simula noong niluko niya ako. Kaya ikaw naman ang nagloloko ngayon.
Natahimik siyang bigla sa sinabi ko. Alam kong masyadong nasaktan noon si Wallace, simula noong maghiwalay sila ni Ariane, dahil niloko siya nito. Kaya simula noon ay hindi ko na nakita ang nagseryoso ito, kahit na sino mang babae. Hindi siya ang lumalapit, kundi siya ang nilalapitan. Hindi ko pa feel magseryoso, Marvin. Malay mo naman yung babae kanina, siya na ang the one mo, at magpapabago sa'yo. Pinamulagatan naman niya ako, na parang hindi gusto ang sinabi ko. Alam mo ba, Marvin, yang sinasabi mo? Why? Ano namang masama sa sinabi ko? Ang layo ng agwat ng edad namin, okay. How old is she? Well, she's what, Wallace? Inip kong tanong. 11 years ang age gap namin, can you believe that? Ano naman ngayon? Hindi ka na makakasuhan ng child abuse niyan, natatawa kong turan sa kanya, na sinama naman ako ng tingin. She's innocent, hindi ko type yung mga ganong klaseng babae. Ewan ko sa'yo, Wallace, magseryoso ka na dahil matanda ka na. What? Hindi naman halata sa itsura ko umiling na lang ako sa sinabi niya. Mukhang mahirap kumbansihin ng isang What's her name anyway? Bakit? Don't tell me. Tumingin pa siya sa akin ng nakakaloko. Hoy Wallace, mali ang iniisip mo, hindi ako katulad mo. Easy bro, masyado ka namang defensive, tumawa naman siya ng malakas na halatang inaasar na naman ako. She's Celestine. Oh, what a nice name, but anyways age doesn't matter. Baka siya na ang babaeng magpapabago sa'yo. Pagkasabi kong yun ay tumayo na ako, at lumabas ng opisina niya. Pumunta ako sa Martini Restaurant, tulad ng sinabi ng daddy ni Marvin, maaga akong umalis ng bahay, at nagpaalam akong may kikitain lang akong isang kaibigan. Nauna akong dumating sa nasabing restaurant, at pamwesto sa malapit sa may entrance, para mas mabilis akong makita. Ilang minuto pa lang ay may pumasok na may edad na lalaki, ito na siguro ang ama ni Dr. Marvin, dahil na rin hindi maitatangging kamukha niya rin ito. Tumayo ako nang makita kong papalapit siya sa akin. Nang makalapit na siya sa pwesto ko ay binati ko ito. Good morning po. Kinakabahan kong wika sa kanya. Hinagod muna niya ako ng tingin bago siya naupo, pagkuay naupo na rin ako. Anong gusto mong orderin, hiha? Juice na lang po, busog pa naman po ako. Umorder siya ng juice at kape naman ang sa kanya. Nang makaalis na ang waiter, ay sa kanya ulit ako binalingan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy, hiha, gusto ko sanang makipaghiwalay ka na sa anak ko, para akong binuhusan ng malamig na tubig sa kanyang sinabi. Bakit gusto niyang hiwalayan ko ang anak niya? Anong dahilan? Ano pong ibig niyong sabihin? Nauutol kong sabi na may halong kaba. Hindi ba't kuya mo ang CEO ng Global Corporation? Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sinabi, paano niyang nalaman yun? Opo, paano? Hindi ko na natapos ang susunod kong sasabihin, nang bigla siyang tumawa ng pagak. You don't need to know, hiha, alam mo na rin siguro ang pag-back out ng mga investors niyo, right? Lalo akong naguluhan sa kanyang sinabi, anong gusto niyang ipahiwatig? Ang gusto ko lang mangyari ay iwan mo ang anak ko, at ibabalik ko sa dati ang mga investors niyo, at maaaring madagdagan pa yon, mataman lang akong nakatitig sa kanya, at ramdam ko ang pangangilad ng aking mga luha. At isa pa, hiha, kung hindi mo siya iiwan, posibleng mawala ang kumpanyang ilang taong pinaghirapang itayo ng yumao mong ama, napakuyom ako ng palad na nakapatong sa aking hita. At matatanggal bilang isang doktor si Marvin, siguro naman ayaw mong mangyari yun. Napamaang ako sa sinabing yun ng ama ni Doc Marvin. Paano niya nagagawa ito sa sarili niyang anak? Makuha lang ang nais niya, pati anak niya ipapahamak niya. Napayuko ako at hindi na mapigil ang tumulo ang aking mga luha. Ano po bang dahilan niyo bakit niyo ito ginagawa? Garalgal kong tanong sa daddy ni Doc Marvin. Tiningnan lang niya ako ng matalim. Hindi kita gusto para sa anak ko, marami pa akong plano para sa kanya. Tumayo na siya at tatalikod na nang bigla akong magsalita. Just give me 2 days para makasama siya. At ako na mismo ang magpapakalayo-layo nang hindi niya nalalaman. Well, that's great. 2 days are enough. Pagkasabi niyang yun, ay tumalikod na rin siya at umalis na ng restaurant. Hindi ko na napigilan pa ang humagulgol, dahil sa sakit na dulot ng mga sinabi ng ama ni Dr. Marvin. Hindi ko alintana kung pinagtitinginan na ako ng mga tao sa restaurant.
Hinawakan ko naman ang suot kong kwintas na bigay sa akin ni JK at marahang hinaplos iyon. Anong gagawin ko, JK? Alam kong masasaktan ko si Dr. Marvin, pero hindi ko naman gugustuhing mawala ang kumpanyang pinaghirapan ni Daddy at Kuya, lalong-lalo na ang matanggal si Dr. Marvin, bilang doktor. Sa gitna ng aking pag-iyak, ay siya namang pagtawag ni Doc Marvin sa aking cellphone, na nakapatong lang sa ibabaw ng lamesa. Mas lalo akong napaiyak, dahil iniisip kong iiwan ko na naman siya at masasaktan ko ulit.